Lahat ng magulang may pangarap para sa anak. Pero papaano kung bigla na lang siyang mawala at sa isang iglap, maglaho kasama na ang mga pangarap para sa magandang bukas? Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho at ito ang Sana'y Muling Makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wakas, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na nakakita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, kambal na pinagkaita ng mga magulang may pag-asang masisilayan. Binatang may maganda sanang hinaharap, naglahong parang bula. Isang ina, gagawin ang lahat, mahanap lang ang nawawalang anak. Ang lahat ng dapat gawin at dapat malaman kung matagal nang nawawala ang mahal sa buhay. Samahan niyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Biyaya raw para sa isang pamilya ang pagkakaroon ng kambal. Dobleng saya, dobleng pagmamahal. Pero bakit sa kaso ni na Edsel at Edmar, dobleng lungkot at pangungulila ang kanilang pinagdaanan? Ito ang paboritong programa ng magkapatid na sina Edsel Paul at Renz Edmar, 10 years old. Gabi-gabi, inaabangan nila ito sa telebisyon. Gaya kasi ng kanilang mga idolo, ang kambal na ito sa isa't isa rin humuhugot ng lakas para harapin ang mga pagsubok. Sa kanilang murang edad, marami ng pinagdaanan sina Edsel at Edmar. Sa edad na 7 years old, naulila na sila ng lubusan. Maaga pa lang, namatay na ang kanilang ama. Ang kanilang ina naman, iniwan na lang sila basta-basta. Ayon sa kanilang salaysay, madalas silang inihahabilin noon ng kanilang ina sa mga kaibigan o kapitbahay. Hanggang sa isang araw na lang, hindi na ito umuwi. Natulog po kami. Binawalan po kami ng 10 piso para pagkagising po namin, may merienda po kami. Dumaan ang mga araw, namuhay na parang daga ang mga bata. Pinapak namin yung asukal. Nalaman ng barangay ang kanilang kalagayan at agad silang dinala sa isang shelter. Simula noon, ang pamumuhay sa loob ng mga institusyon ang kanila nang nakagisnan. Sa home, meron silang tinatawag na toka. Okay. Kasi ang home nila is parang sa bahay lang na merong naka-assign sa paghugas ng pinggan, paglilinis ng kanilang tulugan, yung mga ganon. Aminado si Leonila Borja, OIC ng Boys Home. Bahagyang nanibago ang kambal nung una silang dalhin dito nung Hulyo. Ang isa doon ay walang problema bumaba siya doon sa jeep. Pero yung isa, si Edsel Paul ay talagang ayaw bumaba at iyak ng iyak. Dito sa Boys Home ng Manila Boys Town sa Marikina, sinisikap ngayon ng magkapatid na itaguyod ang mga sarili. Hindi raw nila lubos na naiintindihan ang kanilang sinapit, pero pilit na raw nilang kinakalimutan ang mapapait nilang mga karanasan. Kasama ang mahigit 160 mga kabataan, dito na sa loob ng Boys Home sila pinag-aaral at hinuhubog para maging responsable at mabuting mga individual. Aktibo na raw ang magkapatid sa mga gawain sa loob ng institusyon. Sa katunayan, nangunguna sa klase nila ngayon ang kambal. They are very expressive. So kung meron silang hindi sila yung klase ng mga bata na uupo sa isang sulok. Kapag galit sila na nasasabi nila, na ipapakita nila, si Renz is top 6. Yun ay by average. I think kaya ding mag-top nung isa. Pero tila may kulang pa rin daw.
may lungkot sa mga bata ng mga bata. Makikita mo sa mata nila na ito ang klase ng mata na madalas ang pag-iyak. Halata raw sa kilos ng kambal, naghahanap pa rin sila ng kalinga ng tunay na mga magulang. Kapit ba sila? Ano sasabihin mo? Yayakapin mo? Kakausapin mo? Kakausapin ko po yung mga magulang ko kung bakit po nila kami iniwan. Umaasa pa rin ang magkapatid na darating ang araw, susunduin sila rito ng kanilang ina. Hindi man daw ito mangyari, meron silang simpleng hiling sa kanilang mga kaanak. Kung po pwede lang po kung nanonood po yung magulang ko, sana po dalawin niyo po kami dito dahil namimiss na po namin kayo. Sinuyod namin ang Caloocan City, lugar kung saan naroon daw ang kanilang mga tiyahin. May kakilala po ba kayong Aling Meli? Ang Amelia Bondok na nakatira po dito sa... Bondok? Asawa niyo naman to. Yun doon. Ameli? Sa dulo. Saan po, ma'am? Saan? Sa dulo. Dito na namin nakilala si Aling Meli, kapatid ng yumaong ama ng kambal. Nung nasa ina yun, hindi namin alam kung saan niya dinala o ano. Bisa nabalitaan na lang namin, nasa DSWD raw. Malapit si Aling Meli sa ama ng magkapatid, kung kaya't ganun na lang din ang kanyang pagkabahala sa kalagayan ng dalawa. Eh, siyempre naawa ako. Kawawa yung mga bata. Ganun na nga yung kalagayan nila. Walang kwenta yung magulang. Minsan na raw nilang hinanap ang kambal pero walang makapagbigay sa kanila ng impormasyon. May nakapagsabi na rin noon, nasa pangangalaga ng DSWD sina Edsel at Edmar. Kung nasa kanila, wag na lang nilang pababayaan. Yung kupkupin na lang nilang mabuti. Dinala namin si Aling Meli sa Manila Boys Town. Wala siyang ideya na narito ang mga bata. Samantala, wala rin kamalay-malay sina Edsel at Edmar sa mga mangyayari. Kitang-kita sa mga ngiti ni Edsel ang tuwa. Sa wakas, nakita na niya ang matagal nang hinahanap. Pero si Edmar, tulala, walang kibo, natigilan sa kanyang kinatatayuan. Kasi yung mama nun, nilayo pa yun. May mga expectation siya na gusto niyang makuha pero nahihirapan siya makuha yun. Natutuwa ako at nasa mabuti silang kalagayan. Kala ko lumalaboy lang sila sa daan eh. Para nandito sila. So kahit pa paano po, medyo napanatag po. Napanatag ang loob ko. Eh so ngayon, di ko sila makukuha. Yung dadalaw-dalawin na lang hanggat nag-aaral sila. Gaya ng kambal na iniidolo nila sa telebisyon, minsan na silang sinubukan ng tadhana. Pero ano man daw ang kanilang pagdaanan, sabay pa rin nila itong haharapin, magkasangga sa bawat pagsubok at hamon ng buhay. Basta walang tayong iwanan. Kasi kapatid kita eh. November 22, pagkatapos may palabas ang ikalawang episode ng aming programa, isang babae ang tumawag sa aming tanggapan, si Marjorie Pacasmo, 20 years old. Nakita raw niya ang kanyang anak sa aming ipinalabas tungkol sa mga kabataang naglalagi sa baklaran. Ayon sa kanya, nahagip ng aming kamera ang kanyang anak at nais niyang masiguro kung ito na nga ang pinaka-aasam-asam niyang makita. Pagkaraan ng ilang araw, nakipagkita kami kay Marjorie. Siya ang inang tumawag sa tanggapan ng sanay muling makapiling. Inabutan namin siya noon sa Divisoria, sa gitna ng paghahanap sa nawawalang anak.
Ma'am, excuse me po, ma'am. Pwede magtanong? Yes. Wala po kayong napansin na batang lalaking nawa. Anak ko po yun nawala. Nakasando ng green, tapos naka-black. Ayon kay Marjorie, 3 buwan nang nawawala ang kanyang panganay na si Noraldine, 8 years old. Agad naming dinala si Marjorie at ang isa nitong kapatid sa aming tanggapan para ipakita sa kanila ang video na tinutukoy. Parang siya yung ngayon nakahawak ng plastic eh. Yun nga nakita namin. Positibo siya. Ang batang nasa video ang kanyang nawawalang anak. Siya to sa palagay niyo, yung kamukha. Oo. Posible na siya yan. Oo. Kasi yung bibig niya, tingnan mo ang bibig niya. Paano po nasabi na? Gano'n na lang, schedule na lang po natin. Puntahan namin kayo. Nung araw na yon, umuwi siyang punong-puno ng pag-asang makikitang muli ang kanyang anak na si Noraldine. Dumating ang takdang araw ng aming paghahanap. Sa araw na ito, babalikan namin sa Baclaran ang batang hinihinalang anak ni Marjorie. Tumungo muna kami sa Tanawan, Batangas para sunduin siya. Pagtitinda ang kanyang hanap buhay. Dito sa maliit niyang pwesto sa gilid ng munisipyo, tumutuloy si Marjorie kasama ang kanyang asawa at 4 na anak. Mabait yun. Masipag pa yun. Hindi raw niya inaakalang isang araw, mawawalay bigla sa piling nila ang kanyang anak. Nawala siya nung August 26. Namimili kami sa may Plaza Miranda. Sinama namin dun sa may Quiapo. Kumain kasi kami. Hindi namin namalayan na nawala na pala siya, naiwan namin. Hindi namin nawala sa isip namin na kasama pala namin siya. Siyempre pag naisip ko siya sa gabi, hindi ako makatulog talaga. Para akong baliw, umupo ako, hindi ako makatulog talaga. Ayon kay Marjorie, hindi sila tumigil sa paghahanap kay Noraldine. Lahat ng kanilang mga kamag-anak tutok sa paghahanap. Kasi pinahula din namin siya eh. Sabi niya may nakakuha daw sa kanya. Tapos iyak daw yung bata. Gustong-gusto daw kami makita. Simula raw nung nawala si Noraldine noong Agosto, walang araw na nagdaan na hindi siya nag-alala sa kalagayan ng kanyang anak. Baka may nakakuha sa kanya na sindikato. Yun, pinapalimos o di kayo pinapatinda. Ang mataimtim niyang dasal, makita agad-agad ang kanyang anak. Umaasa siyang ang batang nakita niya sa aming video ay ang anak niyang pinakamamahal. Sana makita natin siya. Kasama ng 2 niyang kapatid, tinahak namin ni na Marjorie ang daan papuntang Baclaran. Hindi mailarawan ang mukha ni Marjorie. Pagdating doon, agad sinimula ng paghahanap at pagtatanong-tanong sa kinaroroonan ng batang nasa video. Saan siya? Kilala nang di mo nawata patami. Lalagi din na sa mukha. Lagi din na kasi sukay to yan sa ko 3 months ha. Eh, kuwan. Niya daw sa Manila sa lagi din na sa Buntal. Sino may kilala? Kilala mo ate? Hindi, itanong ko, ilang buwan na yan dito? Sabi nila 3 ano na. Kasi 3 buwan yung nawala yung anak ko eh. Magnanay na po. 8 pa lang siya magnanay. Ayon sa kanila, dito raw tumatambay ang mga batang Baclaran.
muling makapiling na may lemis o bijuiran. Hindi na ulo kami biju. Saya. Kates kanyan sa kumaito, kay may desos masisirok sa miron. May atin yan. Trim, pero lang din. Kates kanyan. Kanyan, mapilong. Napalagi nga sa kanyan? Kanyan, taon na. Hindi, sabi nung batang babae, kilala daw nila yung bata taga Bolivar daw. Kung minsan daw ay sumasama sa Mandurukot. Oo daw. Kaagad naming tinungo ang lugar na tinatawag nilang Boulevard. Mauna ka na eh. Ikaw ang sinusunod namin. Binas kanya, inyak na bus kanya. Sa wakas, natagpuan namin ang batang nasa video. Saan? Inyak na beginas kanya. Siya ba yan? Hindi yan siya, sir. Sino yan? Hindi. Hindi yan siya. Ang batang ito ang batang nakuhanan sa aming video, pero hindi ito si Noraldine. Tagumpay ang aming paghahanap. Hindi nga sinuna yun. Ang pangalan nun ay si Jabar daw. Pero bigo kami sa aming layunin. Naramdaman ko ay malungkot ako. Akala ko nga siya na ngayon. Madilim na nung nakabalik kami sa Tanawan, pero sa kabila ng aming kabiguan, may naaaninag pa ring liwanag ng pag-asa sa mukha ni Marjorie. Parang gusto ko nang libutin ang buong mundo. Makita ko man lang siya talaga. Sa edad na 20 anyos, handa na sana si Ernil sa tagumpay na ibibigay ng mundo. Pero sa isang iglap, natuldukan ang kanyang mga pangarap. Misteryoso siyang nawala at ang kanyang mga magulang lito tuliro. Damang-dama ang pighati sa tahanan ng mga Napenya sa Lucena City, Quezon. Simula nung nawala ang panganay sa dalawang magkapatid, nagbago na raw ang lahat sa buhay nilang mag-anak. Para kay Aling Hilda, ina ng nawawala, ang 2 taong pagkawala ng kanyang anak, 2 taon din ng pagkaalipin sa mga alaala ng nakaraan. Napakasakit ho ng pagkawala ng aking anak. Si Ernel ho ay mabait na bata. Simula nang siya maliit pa, sa kanyang mga gamit sa eskwelahan, ayos palagi ang kanyang gawa nang siya ay honor pupil siya. Nasa huling taon na siya ng kolehiyo nung idineklarang missing. Sa edad na 20 anyos, siya sana ang inaasahang mamamahala sa negosyo ng pamilya sa Quezon. Gusto niya talagang makatapos ng pag-aaral. Gusto niyang maging isang businessman. Ayon kay Aling Hilda, bihira silang magkita ng mga anak. Isang araw na lang, natanggap nila ang nakapanlulumong balita. Si Ernil, naglahong parang bula. June 19, 2003, na ang bata ho ay nagpaalam sa kanyang tiyuhin na magsasauli daw siya ng bote. Dalahoon niya ang kanyang sasakyan na Mitsubishi Adventure. Bandang hapon ho, hindi na siya nakabalik. Dumaan ang mga araw, 1 taon, walang Ernil na bumalik. Ayon kay Celso Ginga, hepe ng NBI sa Lucena at may hawak ng kaso, lubhang misteryoso ang pagkawala ng binata. Ayon sa kanya, wala silang matibay na ebidensya na makapagtuturo sa kanila kay Ernil. Very mysterious po yung pagkawala ng bata. Wala po kami makuhang lead kung saan siya naroon. Maliban doon sa pagkaka-recover noong adventure na kanyang ginamit. Ilang araw mula nung huling nakita si Ernil, na-recover ng mga otoridad ang sasakyan nito sa San Jose del Monte sa Bulacan.
Isang tricycle driver ang nakakita sa pagparada nito malapit sa Gate 2 ng Pleasant Hills Subdivision. Ayon sa kanya, isang babae at 2 lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Pero bago pa nakausad ang investigasyon, nagbago na ang isip ng testigo. In the later part of the investigation, ayaw na po niyang mag-cooperate. Kahit na po meron kami sanang mga suspect na balak namin na ipakikita sa kanya personally, para for identification purposes, ay ayaw na po niyang sumama sa amin. Nagbaka sakali ang pamilya ni Ernil sa kanyang eskwelahan, pero tumangging magbigay ng anumang pahayag ito. Sa tindahan namang madalas pagbilhan ni Ernil, walang maibigay na impormasyon ang kahit sino. Maging sa lugar na madalas tambayan ng binata, walang nakakita sa kanya. Ano yung kwento ni Ernil? Ayon kay Aling Hilda, kung saan-saan na sila nakarating sa paghahanap, pero hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang kanyang anak. Noong Agosto, sinadya ng pamilya ang DZBB para manawagan. Nananawagan po ako sa aking nawawalang anak. Nawawala ang anak ninyo? Noon pa pong June 19, 2003. Buo ang kanyang pag-asang maririnig ni Ernil ang kanyang Ilan taon panawagan. na po anak ninyo? 22. Sana yung panawagan, mapalitan po ng pagdarasan ng pasasalamat pag muli kayong nagkapiling ni Ernil. O sige po, Mrs. Apeñas, maraming... Humingi ng tulong sa amin ang Mariveles Mental Ward kamakainan. Bunsod ng para napanood sa maipanawagan isang ang may- segment sa balita, buong tapang na sinuong ni Aling Hilda ang daan patungo sa Bataan. Merong napanood ng asawa ko na doon nga sa 24 oras na yun daw ang mga nawawala sa sarili doon dinadala. Kaya nagpasya yung asawa ko na puntahan ko. Habang kami naglalakbay, ang nasa isip ko, ang hiling ko sa Panginoong Diyos ay sana'y doon ko na matagpuan si Ernil. Kahit kung ano man ang nangyayari sa kanya, pagagamot na lang namin siya. Nalunod ang paningin ni Aling Hilda sa maraming mukha, bawat isa kanyang sinipat. Pero wala ni isa sa mahigit 200 mukhang kanyang inaninag ang kahawig man lang ng mukhang nakatatak na sa kanyang puso at isipan. Parang bumagsak na naman ang aking na wala pala siya doon. Si Aling Hilda, tila nilubayan na ng lakas, mukhang bibigay na sa bigat ng matinding pangungulilang matagal niya nang kinikimkim. Habang sa labas, nakisimpat siya ang malakas na buhos ng ulan. Ilang taon muna yan? 21 ho siya noon. Bago tuluyang bumalik ng Quezon, nakipagkita si Aling Hilda kay Chief Superintendent 20 Leopoldo Batawil ng PNP. Ernil na Peña. Sabi niya ay bawat probinsya ay magpa-plus alarm siya. Ang pangako niya sa amin ay tutulong siya sa amin. Pero habang wala pang linaw ang panibagong investigasyon, ipagpapatuloy pa rin niya ang pag-iikot, pagtatanong, paghahanap, at patuloy siyang aasa. Kung saan ka man naroon, sana naman ay umuwi ka na sa amin. Sana itong Paskong ito ang maging papasko mo sa amin ang pagbabalik mo. Para sa mga pamilyang patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng mga nawawala, pag-asa na lang ang tanging nilang pinanghahawakan. Ano nga ba ang mga dapat gawin ng mga pamilyang patuloy na naghahanap sa kabila ng pagdaan ng mga taon? Maghapong itinuturo ni Ray sa maraming tao ang daan pa uwi. 5 taon na siyang barker dito sa Fairview. Tinutulungan ng mga driver at pasahero na marating ang kanilang paroroonan. At sa kanyang pag-uwi, pamamahinga na sana ang nais niyang atupagin. Pero ang palaging bumubungad sa kanya pagbalik sa tahanan, mapapait na alaala ng isang taong hindi niya matulungang makauwi. 9 na taon nang nawawala ang kanyang ina na si Aling Chudora, 62 years old na ngayon. 9 na taong tila isang habang buhay para sa anak na nangungulila sa kanyang ina.
Nag-iisang lalaki si Ray sa 5 anak ni Aling Chodora. Espesyal ang turing nito sa kanya. Madalas raw siyang ipinagtitimpla nito ng kape sa tuwing matatapos ang kanyang trabaho. Mapagbiro siya, sabi po niya, yung anak ko na yan, nasabihan po ako na, ako kahit pangit, nasabi ng mama ko na, yan, anak kong lalaki yan, isa-isa lang lalaki yan, magpogi yan, mabait yan. Ganun lang ang alaala ko sa mama ko. 1996, lumabas ng bahay si Aling Chodora at nagpaalam na maglakad-lakad lang sa labas. Pero ang sandaling pagliliwaliw, naging 9 na taong pagkawala, 9 na taong bangungot para sa pamilyang naiwanan. Ang mas nakalulungkot, dala-dala ni Aling Chodora sa kanyang pagkawala ang lahat ng mga larawan at bagay na maaring mapagkakakilanlan. Nakasakay ako sa jeep, pagsakay ko po sa jeep, naglalakad-lakad po ako eh. Natanong-tanong ko kung meron silang nakikitang matabang babae, na maliit lang. Eh, wala ako sila. Halos napabayaan na ni Ray ang kanyang pagiging padre de pamilya nung nawala ang magulang. Nung naikot na niya ang lahat ng mga lugar na kaya niyang puntahan, masakit man sa kanyang kalooban, bumalik si Ray sa pagtatrabaho. Tinigilan ko na lang dahil naawa rin ako sa mga bata eh. Nagugutom sila sa kakahanap sa mama ko. Tumigil ang paghahanap pero nagpatuloy ang pangungulila. Maging ang mga anak ni Ray, parang ninakawan ng lola. 3 pa lang ang kanyang mga apo nung nawala si Aling Chodora. Ngayon, 8 na sila. Si Aiza, panganay ni Ray, 9 years old siya nung nawala ang kanyang lola. Ngayon, dalaga na siya. Naglalabas siya ng mga damit, mga labahan natin. Tapos, nag-aain ng pagkain sa lamesa. Gusto mo siya makita? Pahanap natin. Ha? Namimiss ko na rin ako yung mama ko eh. Dahil biro niyo, 10 years, hindi ko kami nagkita. Ilang Pasko, New Year, nagdaan yan. Eh, magulang ko yun. Walang katapusan ang kanyang pag-alala at walang katiyakan ang kanyang paghihintay. Payo ng National Bureau of Investigation o NBI. Una, patuloy na makipag-ugnayan sa mga pulis tungkol sa investigasyon sa kaso ng pagkawala. Pangalawa, regular na bumisita sa mga shelters o institusyon na maaring pagdalhan sa nawawala. Panghuli, ipaanunsyo sa dyaryo, radyo o telebisyon ang pagkawala. Ayon naman kay Dr. Cristina Roselio Gates, psychologist, karaniwan daw ang pangungulilang tulad ng kay Ray. Ang sugat na iniiwan ng pagkawala, hindi raw nahihilom ng panahon. Walang pinag-iba yung panahon, hindi siya factor eh. Ang mas crucial na factor doon, yung walang katiyakan kung ano nangyari sa isang mahal sa buhay. Mapalad daw si Ray. Nangungulila man daw siya na ipagpapatuloy pa rin niya ng maayos ang kanyang buhay. Ang iba raw kasi, halos tumigil na ang mundo. Kung yung existence mo, tinatawag na marginal, yung half of you, laging iniisip na lang yung araw na nawala siya, and the other half, nagtatrabaho. So it's not, you are not living fully in the here and now. Part of you is stuck in the past. Payo ni Dr. Gates, pigilan ang pag-iisip ng mga negatibong bagay tungkol sa mga posibleng sinapit o sapitin ng nawawala. Makakatulong din kung ibibigay ang mga naiwang gamit ng nawawala sa mga nangangailangan. Yung memories, kasi kung nandun pa, tuwing andun pa yung kwarto niya, andun pa lahat ng gamit niya, yung tsinelas niya, yung damit na hinubad niya sa araw na yon, habang nananatili lahat yun, laging mananariwa sa isipan mo. Parang kahapon lang siya nawala. Mahalaga rin daw na gunitain ng mga naiwan ng nawawala ang mga masasayang alaala. Makakatulong din ang sumali sa mga support group na binubuo ng ibang mga pamilyang meron ding mga nawawalang kamag-anak. At kung kinakailangan, kumonsulta sa psychologist o psychiatrist na makakatulong sa mabilis na pag-recover ng pamilya.
Nakalulungkot man daw ang pagkawala ng kanyang ina. Kailangan pa rin niyang magpakatatag para sa ibang buhay na umaasa sa kanya. Patuloy na lang daw siyang aasa na isang araw matatapos din ang matagal niyang paghihintay.